ayun na nga ang naging storya ng ating heart hunter for today. Kaya naman, tanungin natin ang ating kasama, of course, ang ating resident expert, Dr. Camille. Hello! Hi, good afternoon everyone. Good afternoon DJ. And of course, ang Rona. ating heart hunter na si Yes. Rona. Okay, una, dito nakikita natin, no, pag ikaw nagmahal, it is a feeling that lingers kahit na pawala na. Or kumisan tayo, alam mo kasi, between men and women, ang mga babae kasi, sinasabi nga nila, what is this, yung brain chemistry natin is kakaiba compared to men. Unang-una, ang mga kababaihan, meron tayong tinatawag yung default, yung DMN, default, tama ba ako? Default intuitive, yung parang network na nasa brain natin. Yun, with the prefrontal cortex, itong frontal cortex natin, mas mabilis yung blood flow. Kaya, ang bilis natin mag-empathize. Parang halimbawa, pag hiningan tayo na, patawarin mo ako, napapatawad tayo. Totoo, Kaagad. no? Uy, Bakit ganun. nga agad-agad, no? Kahit ang bigat-bigat ng ginawang kasalanan, no? Oh, kaya nga yun yung isa sa mga distinguishing mark ng brain chemistry ng kababaihan. They have the best parang better ability to empathize. At the same time, kung sana nagamit ni Rona yung ganitong klaseng natin, DMN factor na sinasabi, nakita niya sana at naproseso niya yung intuition niya to the point na alam na niya niloloko siya eh. Kaya lang nga kasi, di ba, bumabalik yung punto na emosyon. Kaya nakakalimutan niya na sinasabi na ng utak niya, mali na yung ginagawa mo. Totoo. Pero dahil sobrang mahal, na naman, tatanggap tayo. So, yun, lalo tayong nasasaktan. Pero sana maintindihan nyo, pagdating sa ganyan, hindi pa pwedeng puro emosyon lang. Gamitin din naman natin yung utak natin. At the same time, nakita ko yung sinabi niya na nakakalungkot kasi, pag ikaw naloko, isa sa mga nagiging factors talaga among women is nagkakaroon ng anxiety and depression. And sometimes, pag nag-escalate ito, lalo na kung iisipin mo magpa-flashback sa'yo yung mga memories na dahil 11 years. Imposibleng walang maganda dyan. Imposible din na wala ring dyan na yung mga pains na naranasan mo nandun. It keeps on coming. Yung mga intrusion of thoughts, lahat. So, pag nagkaroon ng ganun at naglinger, buti nga hindi pa rin siguro naman umaabot kay Rona na meron siyang tinatawag na PTSD or post-traumatic stress disorder. Kasi kung meron yun, baka hanggang ngayon hindi pa siya makikipagrelasyon or hindi siya pupunta dito dahil hurting pa rin siya. Yeah. So sana, kaya lang mga sa lahat din ng mga nanonood at nakikinig sa atin, hindi po dapat na pagdating sa pag-ibig, ang solusyon ng depresyon mag-attempt kayo mag-suicide. Hindi po yun hindi po katapusan ng mundo natin. Yung Yes. kung sino mang lalaki yung nang gulo sa buhay natin. Dahil kasi mas marami pa tayong dapat isipin, na maraming dapat gawin. Tingnan nyo nga nung sinabi ni Rona na nakakalma na yata yung si Boy nandito siya. Tama. Mas maganda pa rin siguro yung outlook ng buhay niya. Yung itsura niya parang yung edad niya hindi halata kung ano man, di ba? Yes. Pag nakita mo, yung edad niya is nasa 30 pero mukhang 20 plus lang, di ba? Yes. Oh. So, ibig sabihin, kayang-kaya niyang talikuran yung mga ganong klaseng problema na hindi ka makakasakit sa sarili mo.